Amen. And dyan po kayo sa Isaiah chapter number 39. And ngayong araw po gusto ko pong pag-usapan po natin yung buhay po ng isa po sa mga hari po ng Judah na si King Hezekiah. Punta po kayo ng 2 Chronicles chapter 29. 2 Chronicles chapter 29. Habang pinag-uusapan po natin yung buhay po ni King Hezekiah, basahin ko po sa inyo habang pumupunta po kayo ng 2 Chronicles 29. Sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 11, sabi po doon, "Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall." And sabi po ng Bible na ang mga kwento na makikita po natin sa Old Testament ay meron po siyang purpose. Hindi po ito isang basta kwento lang na entertaining story, so to speak. And sabi ng Bible na ito po mga bagay na ito, mga kwentong po ito, mga character po na ito sa Bible ay isinulat para po sa ating admonition, para po sa ating kapakinabangan. Okay? At ako po naniniwala, sapagkat kung titingnan po ninyo ang history ng bayan po ng Israel at ang bayan ng Judah, may mga hari kayong mababasa, especially kapag binabasa nyo yung 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, and 2 Chronicles, makikita nyo po doon na may mga hari na parang isang verse lang. Di ba? So, yung mga hari din naman na several chapters yung ibinigay sa kanila ng Bible. And I believe the reason why, kung bakit ganun po yung nangyari sa Bible ay dahil sapagkat yung mga hari na mayroong maliikling mga kwento, kumbaga mga nakakuha lang sila ng one verse or one portion of scripture, yun lang yung mga bagay na gusto sabihin sa atin ng Bible. And obviously, hindi natin pwedeng questionin ang Diyos kung bakit yun lang yung binigay. Maaaring yun lang yung mga bagay na nais matutunan po sa atin ng Bible, matutunan po natin from the Bible. Yun lang po yung gusto na matutunan natin ng Diyos. Pero kung titingnan po natin, isa po sa mga major characters, pag tinignan niyo po yung mga hari, is ang hari pong Hezekiah. Okay, now, tingnan niyo po sa 2 Chronicles chapter 29, sabi po sa verse 1, "Hezekiah began to reign when he was 5 and 20 years old, and he reigned 9 and 29 years in Jerusalem, and his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah, and he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father had done." At gusto ko pong unawaan po ninyo na una sa lahat, si King Hezekiah ay isang hari po ng Judah. Okay? And the background po kasi ito, kung hindi po kayo familiar, is the fact na nung humingi ng hari ang bayan ng Israel, ibinigay sa kanila si King Saul, pero si King Saul ay hindi po kasi ganun kumbaga matuwid sa harap ng Diyos. In fact, nalamon siya ng kanyang pride, ng kanyang kagustuhan na maging hari, at siya po ay pinalitan po ni King David. No? Si King David, ang man after God's own heart, at isa siya po ang nagtatag ng, kumbaga sa kanya po nakita yung tagumpay ng bayan po ng Israel. Pero yung bumalit sa kanya na kanyang anak na si Haring Solomon, okay, ay actually po sa una, di ba, siya po ay naging magaling na hari, siya po ay masunurin, pero eventually dahil siya po ay nagmahal ng maraming mga babae at inilayo po ang kanyang puso sa Panginoon, binigyan po ng kaparusahan si King Solomon na mahahati po ang kanyang kaharian sa dalawa. Okay, at yun po yung nangyari po sa panahon ng kanyang anak na si Rehoboam, wherein yung 10 tribo ng Israel, right, ay naging Samaria, okay, naging siyang bayan, northern tribe of Israel, at yung dalawang southern kingdom ay naging Judah. Okay, or dahil yun po yung pinaka-basic na natira po sa kaharian po ni King David. So si Hezekiah ay isang hari doon po sa southern kingdom of Judah. Okay, so hindi siya nag-rule basically doon sa Northern Kingdom. Kasi kung babasahin niyo po yung mga hari doon sa Northern Kingdom, isa po sa mga description na palagi po ninyong mababasa is they did not which was right in the sight of the Lord. Kumbaga, hindi sila sumunod palagi in general sa hari po or sa kagustuhan po, sa kalooban po ng Diyos. Okay? Whereas sa Southern Kingdom of Judah, may mga hari kayong mababasa na sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. And may mga hari naman kayo syempre na mababasa rin na hindi sila sumusunod sa kaharian po na siya. In fact, kung titingnan niyo po, move kayo na sa 2 Chronicles chapter 30 po at chapter 29 kayo. Punta kayo ng verse 20, ng chapter 28. Tingnan niyo po yung sinundan ni Hari Hezekiah.
Sabi po sa verse number 1, and Ahaz, ito po yung tatay ni Hezekiah. Ahaz was 20 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem, but he did not that which was right in the sight of the Lord like David his father. So makikita po ninyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga hari, yung bayan po ng Judah, na sila po ay hindi sumusunod sa Panginoon. Pero makikita ninyo, yung sumunod na generation after ni King Ahaz, yung si King Hezekiah, ang sabi po ng Bible, siya po, in general, sabi po doon, and he did that which was right in the sight of the Lord. Okay? Isa pa po gusto ko mamunawaan po ninyo, na ito po mga kwento po ito sa Bible, ito po mga Bible characters po na to. Kapag katulad po na tinignan po, na makikita po natin ngayon, hindi po sila general. Kapag sinabi po ng Bible na he did that which was right in the sight of the Lord, hindi po ibig sabihin no, na hindi po sila nagkamali. Okay? O hindi sila nakagawa ng kahit na anong kasalanan sa buong buhay nila, o hindi itinala ng Bible kung ano man yung mga kasalanan na ginawa nila or whatever, something like that. Kasi ang mga characters po sa Bible, isa po sa mga dahilan kung bakit po napaka-interesting ng Biblia, kung babasahin po natin, ay hindi po siya katulad ng ibang mga novel, so to speak. Okay? Kasi kapag nagsulat ka ng isang kwento, okay, meron ka usually dalawang bagay or dalawang character, di ba? Tawag mo doon is either yung protagonist, tama? At saka yung antagonist. Kumbaga yung bida at saka yung kontrabida, tama? At sa kwento, di ba, pag nagbabasa, for example, si Snow White, di ba? Kasi si Snow White lang lumaki ako, right? So, hindi ko alam kung sino yung mga bagong mga characters niya. But here's the thing, isipin niyo si Snow White, di ba? Kung titingnan mo si Snow White, okay, kahit na minsan malino yung ginawa niya, right? Pero ang interpretation pa rin mo sa kwento, pag tinignan mo siya sa kwento, palaging tama yung ginagawa niya. Tama? Tapos ang palaging masama doon yung witch. Di ba? So kahit anong gawin ng witch, masama pa rin siya kasi yun yung tema ng kwento. Pero kung titingnan po natin dito sa Bible, yung mga tao po dito, yung mga characters po dito, mga totoong tao po sila. So kahit na sabihin pa ng Bible na in general, he did that which was right in the sight of the Lord, that is in general. Okay, hindi po pwedeng sabihin. Kasi kapag in-interpret po ninyo yung Bible, kailangan nyo po siyang i-interpret kung tama yung ginawa ng Bible character or hindi, base sa clear scriptures. Okay? Hindi po basta po pwede na, kasi favorite character ko si Hezekiah, so palaging tama yung ginawa niya. What about David, di ba? Makikita natin, great Bible character si David, marami siya na-accomplish sa pangalan ng Panginoon. Pero may mga pagkakamali siya na record sa Bible. Like for example, yung pagkakabali niya about Bathsheba, right? Yung pagpatay niya kay Uriah, and things like that. So yun yung gusto ko maunawa po natin bago po tayo mag-dive in dun po sa kwento po ni King Hezekiah. Now, balik po kayo sa 2 Chronicles chapter 29. 2 Chronicles chapter 29. Tingnan niyo po sa verse 3. Tingnan po natin muna yung mga achievements. Ano ba yung mga na-achieve o napagtagumpayan ni Haring Hezekiah nung siya po ay nabubuhay pa o nung sa kanya po pamamahala. Tingnan niyo po sa verse number 3, 2 Chronicles chapter 29, verse number 3. Sabi po doon, he in the first year of his reign, in the first month, opened the doors of the house of the Lord and repaired them, and he brought in the priests and the Levites and gathered them together into the east street. Sabi ng Bible, ang isa po sa mga pinakauna niyang ginawa nung siya po ay unang naghari, sabi po sa unang taon ng kanyang paghahari, sa unang buwan ng kanyang paghahari, ang ginawa ay binuksan niya po ang tahanan po ng Diyos para po sa mga tao. In fact, ni-ready niya yung house of the Lord. Okay, bakit niya kailangang i-ready? Kasi kung tatandaan natin, kanina binasa po natin yung sinundan niya pong hari, si King Ahaz ay isa pong hari na hindi po sumusunod sa kalooban po ng Diyos. At ang nangyari, dahil po doon, na-desecrate yung templo, so nasira po or nalagay po ng mga hindi dapat na bagay yung templo, kaya po siya po ay hindi po masyadong ginagamit. So sa panahon po ni Hezekiah, yun po ang unang-unang ginawa niya na siya po ay nagmalasakit at binuksan ang templo o ang tahanan po ng Diyos. Sabi po sa verse 5,
And he said unto them, ito po yung sinabi po ni Hezekiah, and he said unto them, Hear me, ye Levites, sanctify now yourselves, and sanctify the house of the Lord God of your fathers, and carry forth the filthiness out of the holy place. For our fathers have trespassed and done that which was evil in the eyes of the Lord our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the Lord, and turned their backs. Also they have shut up the doors of the porch, and put out the lamps, and have not burned incense nor offered burnt offerings in the holy place unto the God of Israel. Verse 28. Wherefore the wrath of the Lord was upon Judah and Jerusalem, and he hath delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, as ye see with your eyes. At gusto ko maunawa po ninyo dito sa punto po na to, walang dahilan kung bakit nais ni Hezekiah na buksan ang kanyang mga ang templo po ng Diyos is kasi sabi po doon sa verse number 6, pag tinignan niyo po doon, na sila daw po ay nagkasala, at sabi po doon, and have done that which was evil in the eyes of the Lord our God, and have forsaken him, and have turned away their faces from the habitation of the Lord. Ano pong ibig sabihin nun? Na kapag yung tao daw, hindi sila nakakapanambahan, hindi sila nakakapunta doon sa templo, ang nagiging epekto nun is lumalayo sila sa tahanan po ng Diyos, sa pananampalataya po nila. Sabi doon, they turned away their faces from the habitation of the Lord. At dahil po doon, sa verse 8, ang nakikita po natin doon, dahil po doon sa ginawa po ng generation na yun, ng panahon ni King Ahaz, sabi niya, yung puot daw po ng Diyos, makikita po natin, yung puot po ng Diyos, nasa kanila daw po, dahil nga po sa paglisan po nila or pag-desecrate po nila ng templo. Anong lesson doon, Brother Chris? Okay, anong pwede nating may apply sa 2024 sa panahon po natin ngayon? Punta kayo ng 1 Timothy chapter 3. Punta kayo ng 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter number 11. At ang gusto ko po maunawaan po ninyo na sa panahon po natin ngayon, ang kino-consider po nating templo ay hindi po isang building, kundi ang sabi po kasi sa 1 Timothy chapter 3, sabi po sa verse number 15, pumunta po na 1 Corinthians, pero basahin ko po sa inyo 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi po doon, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So makikita po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na kino-compare po yung house of God sa New Testament church na yun na po daw yung tahanan po ng Diyos sa kasalukuyan po. At makikita po natin na kung ang tahanan po ng Diyos ay hindi po malinis, okay, marami po mga tao ang umaalis, kumbaga so-called sa pananampalataya. Okay? And makikita niyo po ito basically sa panahon po natin ngayon. Kasi kung kayo po ay madalas na nagso-soul winning, mapapansin po ninyo, and matagal na kayo nagso-soul winning, mapapansin po ninyo na before, hindi po ganun karami yung magsasabi sa inyo na atheist ako. Okay? Pero ngayon, mapapansin niyo marami ng mga tao or marami ng mga kabataan ang sinasabi nila, hindi po ako naniniwala po sa Diyos or atheist ako or whatever. At alam niyo, isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari po 'yon, isapagkat number one, syempre, yung Katoliko, yung simbahang Katoliko, niyurakan nila yung so-called yung pananampalataya dahil tinuturo nila na ito si Jesus Christ, pero yung mga pare kung ano-ano yung ginagawa nila, right? And so, isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit itong mga kabataan na to ay lumalayo sa pananampalataya. Now, here's the thing. Okay, ang simbahang Katoliko ay isang false religion. Okay? Hindi po or isang huwad at bulaang relihiyon ang simbahang Katolika. Pero alam niyo mga kapatid, dapat gumagawa po tayo ng effort. Ang malungkot po dito, lumilisan sila sa simbahang Katoliko, pero hindi sila napupunta sa tamang relihiyon. Tama? Bakit? Kasi kung titingnan natin, even yung mga Baptist sa panahon na ngayon, hindi rin sila malilinis. Tama? Brother Chris, paano mo nasabing hindi sila malinis? Nandiyan kayo sa 1 Corinthians chapter number 11. 2 Corinthians chapter number 11. Tingnan niyo po sa verse number 1. Pansinin niyo po to. Sabi po ng Bible, 2 Corinthians chapter number 11, verse 1. Sabi po doon,
would to God you could bear with me in a little in my folly, and indeed bear with me, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ito po si Apostol Pablo at sinasabi niya po sa sa mga mananampalataya sa Korinto na gusto ko kayong ipresenta bilang isang malinis na berhel sa harap ng Panginoon. Okay, paano sila magiging malinis? Tingnan niyo po sa verse 3. But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that come and preach another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not received, which ye have not accepted, you might well bear with him. So, yung sinasabi ni Apostol Pablo, natatakot siya. Ang konteksto po ng 2 Corinthians chapter 11 is natatakot siya kasi ang trabaho niya sana ay ipresenta yung Corinthian church as a chaste virgin sa Panginoong Hesukristo. Kaso lang, dahil sa sobrang dami ng problema ng Corinthian church, at isa doon, kung titingnan niyo sa 1 Corinthians, pag binasa niyo po yung 1 Corinthians, isa po sa makikita po ninyong problema doon ay dahil sila po sa sarili po nila ay merong magkakaiba-iba ng doktrina. Okay? In fact, sabi nila, yung isa naniniwala lang sila sa mga tinuturo ni Peter. Yung isa, kay Apostol Pablo lang sila naniniwala. Or something like that. Well, or kay Apollos, or something like that. Well, hindi po yun yung sinasabi po. Ang pinapoint out ko po sa inyo, isa po sa mga dahilan kung bakit hindi malinis ang mga Baptist churches po kayo, isa pagkat marami po mga false doctrine na kumakalat po sa kanila. Okay? And I'm not just saying, yung mga difference of opinion, kung for example, sino ba yung two witnesses sa Revelation or something like that, or even yung post-trib, pre-trib rapture. Okay, for me, it's not a big deal. Okay, ang pinakamalaking problema po natin ngayon sa mga churches po natin, especially mga Baptist churches po natin, is sapagkat karamihan po sa kanila hindi po malinaw sa salvation. Tama? Na ang kanila pong doktrina patungkol sa salvation ay even, kumbaga, borderline heresy, kasi karamihan sa kanila naniniwala na kailangan nyo magsisi ng kasalanan or kailangan nyo makakita ng ganitong klase ng mga gawa bago kayo masabing totoong kayo ay ligtas. At iyon po mga kapatid, isa po yun sa mga nagiging karumihan sa loob po ng church. Okay? At ito po si King Hezekiah, nung nakita niya po itong sitwasyon po na to, sabi niya, ang una kong kailangan kong linisin ang tahanan po ng Diyos. And hopefully alam niyo, ang goal po na ang vision ko po, ang isa po sa mga pinapanalangin ko po sa Panginoon is sa pamamagitan po ng mga preaching na katulad po nito, ma-encourage po yung karamihan na mga nagsisimba sa mga churches na ganito, na obligahin nila yung pastor nila na mag-aral ng Bible. Tama? Kasi ang nangyayari, kaya po nagkakaroon po ng problema sa mga churches, nagiging personality cult. Diba? Yung mga churches na ang sinusunod nila is yung pastor dahil si pastor. Okay? Now don't get me wrong, kailangan po nating respetuhin ang man of God, kailangan po nating respetuhin ang pastor, kailangan po natin ibigay yung double honor, pero sabi po doon sa Timothy, kailangan mong ibigay yung double honor doon sa mga nagtatrabaho sa salita po ng Diyos. So kung ang pastor hindi siya nagtatrabaho, ibig sabihin hindi po siya worthy ng double honor. Okay? Kasi ang problema sa mga Baptist churches ngayon, yung mga pastor, gusto nila ng double honor, pero hindi na sila nagtatrabaho. Okay? And I'm not saying na kailangan nila magtrabaho, in the field or kailangan nila magtrabaho sa secular. Okay, ang pinapakita ko pong ang sinasabi ko pong trabaho ay yung pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Kasi kung titingnan niyo po ang preaching, alam niyo po, mapapansin niyo po ang preacher kapag ang preacher prepared o hindi. Okay? Kasi ang preacher, kung ang preaching po 5 minutes lang bago niya i-preach, sa kanya pinirepare, okay, ay may makukuha ba talaga kayo doon? Kasi ang point doon, kung ang preaching 5 minutes, kunyari isipin niyo, kung ako
pumunta ako dito ngayon, tapos wala akong idea kung ano ang ipipreach ko. Tapos habang nagpapakanta si Brother Mark, saka lang ako nag-iisip ng preaching. Okay, di ba? Kasi sabihin ko mamaya kay Brother Mark, another song. Di ba? Bakit? Kasi hindi pa ako prepared eh. Di ba? Di ba ganun ang nangyayari sa ibang mga Baptist churches na ang gagawin nila dahil hindi pa sila prepared, iikot-ikot muna yung pastor. Tapos habang nagsasong lead yung song leader, pagkatapos ng kanta, one more song. Kasi hindi pa sila prepared, right? At ang nangyayari ko, dahil hindi nga sila prepared, ang nangyayari tuloy, ang sermon nila, instead of puro Bible, tama? Instead of puro doctrine from the Word of God, ang nangyayari, okay, is puro kwento na lang. Bakit? Kasi out of the memory na lang eh. Hindi na niya pinag-aralan, hindi niya na tinrabaho yung kanyang preaching. Isa pa pong problema sa mga churches, tingnan niyo po, punta po kayo ng 1 Corinthians, sa 2 Corinthians kayo, di ba? Punta po kayo ng 1 Corinthians chapter number wait lang po. Chapter 5, 1 Corinthians 5. Tingnan niyo po yung verse number 1. Sabi po doon, 1 Corinthians chapter 5 verse 1, sabi po doon, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. And ye are puffed up, and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in body, but present in spirit, have judged already, as though I were present, concerning him that hath so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit, with the power of our God, of our Lord Jesus Christ, to deliver such and one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Pansin niyo po yung verse 6, sabi doon, your glorying is not good, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. Okay, ano sinasabi po sa 1 Corinthians chapter 5? So, isa po sa kasi di ba, kung titignan natin sa konteksto ng 2 Corinthians chapter 11, sabi ni Paul, ang gusto ko gawin is i-present kayo as chaste virgin. Tapos kinopare nyo sa false doctrine na kumakalat sa Corinthian church. Ngayon, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 5, hindi lang pala yung doctrine ng problema nila, kundi pati yung mga kasalanan, sabi ni Paul, hindi nila hinaharap, hindi nila nire-resolve yung kasalanan na meron doon. Kasi kung titignan ninyo, ang problema doon sa 1 Corinthians chapter 5 is merong tao na nag-fornicate. Okay, sabi doon, ang fornication ay dahil kinuha niya, nag-fornicate siya doon sa asawa ng tatay niya. Okay, now, hindi po ibig sabihin nun na nanay niya yung kalaguyo. Okay? Ang ibig sabihin po nun, yung tatay, nag-asawa ng iba, tapos yung asawa niyang yon inasawa ng anak niya, or nagkaroon sila ng sexual relationship or something like that. Okay, yun po ibig sabihin po doon. Okay? So, makikita ninyo, may fornication. And imagine ninyo kung gaano ka-skandaloso yun, kung yung naging karelasyon mo ay asawa ng, or asawa ng tatay mo, di ba? Okay? Pero hindi nila dinil properly ng Church of Corinthian, yun nangyari po doon sa issue po na yon. Okay? Now, brother, isang question, ano po ba dapat ang gagawin po sa ganong klase ng issue? Well, ang issue po, ang sinasabi po ng Bible, kailangan, sabi po doon, pansin niyo verse 6, verse 7, sabi po doon, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. Tapos sabi pa rin po doon sa verse number 5, 1 Corinthians 5:5, sabi po doon, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. So, ano dapat ang gagawin kapag ang isang tao nahuli na nagpo-fornicate? Dapat kinikick out siya ng church. Tama? Now, ito question ko sa inyo. Nakakita na ba kayo ng ganyang regular na nakakita na ba kayo ng ganyang incident sa Baptist Church? Here's the thing, nakakita na ako ng nag-fornicate sa Baptist Church. Okay? Miyembro na nag-fornicate, hindi sila sa loob ng Baptist Church, let me clarify. Hindi sila sa loob ng building na nag-fornicate, pero alam na karamihan ng mga miyembro na nag-fornicate sila.
Brother Chris, paano nalaman? Syempre, nabuntis yung babae. Di ba? Okay, hindi ba sila kasal? Tapos nabuntis yung babae. So, therefore, fornication. Abuse. Tama? Okay? Ito problema. Hindi pa ako nakakita na kick out. Right? Okay? Nakakita na ako na nag-fornicate sa church. Okay? Pero hindi ako nakakita na na-kick out dahil sa fornication sa church. Okay? Kasi, ito point out ko, ito isa sa mga bagay na dapat natin matutunan kay Haring Hezekiah. Na ang unang bagay na ginawa niya ay nilinis niya yung tahanan ng Diyos. Ngayon, wala na tayong templo eh. Okay? Wala na po yung itatayong templo sa Jerusalem, hoax po yun. Okay? Hindi po yung totoong templo ng Diyos. But here's the thing, wala na tayong templo na sabi ng Bible na ang templo ngayon, ang tahanan ng Diyos ay ang simbahan ng Diyos. Ito pong church, ang New Testament church. At dapat po natin panatilihin itong pure in terms of our doctrine, in terms of our lives. At kung may kasalanan po, kailangan po natin i-kick out yung tao na nagkasala. Okay? And here's the thing, okay? Hindi po lang yung para sa benefit po natin. Dahil ayaw na natin silang makasama or something like that. Ang purpose po nung pag-kick out sa kanila, nung pag-disfellowship sa kanila, ay para po maunawaan nila na yung ginawa po nila ay mali. And so therefore, sila po ay magsisi at sila po ay may balik eventually sa church. Right? Para maayos din po nila yung buhay nila. Pero karamihan ng mga Baptist churches po ngayon, hindi po yun ang kanila pong ginagawa. Tama? In fact, ang mas gusto po nila mangyari is i-put it under the rug na lang, wala na lang makaalam, and so, hindi po yun tama. Tama? Punta po ng 2 Kings chapter number 18. 2 Kings chapter number 18. Isa po sa mga tagumpay na nagawa po ni King Hezekiah ay kanya po nilinis ang tahanan po ng Diyos. Isa po sa mga bagay na dapat natin tularan sa panahon po natin ngayon, na maging goal po natin ng Verity Baptist Church Cavite ay isang malinis na church para po sa Panginoon. Hindi lamang in terms of the building, di ba? Kundi in terms of doctrine, in terms of our lifestyle, in terms of our Christian living po. Pero isa pa po sa mga mas magaganda pa pong ginawa ni King Hezekiah, tingnan niyo po sa 2 Kings chapter 18. Tingnan po yung verse 4. Sabi po doon, si King Hezekiah, he removed the high places and break the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nehushtan. So isa po sa mga bagay na ginawa po ni King Hezekiah, hindi lang niya po binuksan at nilinis ang tahanan po ng Diyos. Tinanggal niya din po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa panahon po niya. Okay? At alam niyo po, imagine niyo, di ba, meron kayong hari or meron tayong na-elect na presidente dito sa Pilipinas. Tapos ang sabi niya, unang-unang beses na gagawin ko dito sa Pilipinas, lahat ng rebulto ng Katoliko kailangan sirain. Okay? Magdadala sana ako ng rebulto sa yun. Ganun sana, kaso lang wala akong makita eh. Okay? But here's the thing, right? Okay, imagine niyo kung gaano kahusay or kung gaano kaganda yung gagawin programa ng presidente na yun. Kung bigla siyang ma-elect, okay, tapos ang unang-una niyang sasabihin is etong mga Katoliko na to, bawal na magbenta ng rebulto or dapat sirain na yung mga rebulto na yan or something like that. Hindi ba maganda yun? Kasi alam niyo po, punta po kayo ng Psalms 135. Psalms chapter 135. Alam niyo po, isa po sa pinakamalaking problema po natin dito sa Pilipinas, ang idolatry. Okay? At alam niyo, okay, hindi lang po, sasabihin niyo, brother Chris, statwa lang naman yan eh. Okay? Statwa lang naman yan. Hindi yan nakakapagsalita, hindi yan nakakapakinig, hindi yan nakakakita. Bakit ba sobrang galit na galit kayo sa statwa ng mga Katoliko? Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo po yung Psalms chapter 135. Tingnan niyo po sa verse 15. Sabi po ng Bible, the idols of the heathen are silver and gold, the work of man's hand. Pansinin niyo, verse 16, they have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Neither is there any breath in their mouths. They that make them are like unto them. So is everyone that trusteth in them. Ano sinasabi? In particular, underline na niyo po sa Bible niyo yung verse 18. Kasi sabi doon, they that make them, sila na gumawa, sabi doon, ay kapareho nila. Di ba?
are like unto them, so is everyone that trusted in them. So, sinasabi po ng Bible na kung ang tao ay magtitiwala sa isang idol, sa isang rebulto, na merong bibig pero hindi nakakapagsalita, meron silang mata na hindi naman nakakakita, at meron silang tenga na hindi naman nakakapakinig, o hindi nga sila nakakahinga, magiging katulad sila ng mga Diyos na sinasamba nila. Okay? At alam niyo ang isa sa pinakamalaking problema natin dito sa Pilipinas kung bakit ganito ang sitwasyon natin is sapagkat ganun ang tingin ng mga tao sa Diyos. 'Di ba? Na meron silang Diyos na wala namang pakialam sa kanila. Naakala nila na okay lang kahit na uminom ako, basta posisyon ko sa San Roque or whatever, 'di ba? Okay lang na magsugal ako, basta nandun naman ako sa padasal para kay Santo Niño de kung sino man, right? Okay? Kasi yun naman diba ginagawa nila? Kasi ang iniisip nila yung Diyos na yun, hindi naman talaga alam nila yun eh. Right. Ang problema, tinitingnan nila, yun ang Diyos na yun, yun pala talaga ang Diyos, wala silang pakialam. So kaya anong nangyayari? Ito na ang nangyayari ngayon. Ang nangyayari, yung mismong tao na dadala nila, na wala na silang pakialam ano man yung nangyayari sa paligid nila. Ang importante sa akin, di ba, isipin nyo sa eleksyon, hindi po ako political yung tao, okay? Pero bibigyan ko lang po kayo bibigyan ko po kayo ng isang example na makikita po ninyo yung application ng sinasabi ko na spiritually dahil sila po ay sumasamba sa mga rebulto, okay, yung idolatry nila na dadala nila sa ibang aspeto ng pamumuhay nila. Tingnan nyo po sa pagpili ng pinuno. Di ba? Sa pagpili ng leader, di ba? Kung totoong nag-iisip ka, okay, bakit ka buboto ng taong may kaso? I mean, logically speaking, di ba, bakit ka boboto nung alam mo ng kurakot, alam mo nang may kaso sa korte, alam mo nang nakapatay ng tao or whatever, bakit mo siya kailangan iboto? Pero dahil idol mo yun, di ba, boboto mo. Kaya di ba karamihan ng sino ngayon mga karamihan na nananalo? Artista. Kahit na alam mo walang kakayahang mamuno, iboboto mo kasi idol mo eh, di ba? Yun yung nagiging epekto mga kapatid kung bakit importante na malaking problema talaga sa Pilipinas yung idolatry. At kapag na-solve natin, kumbaga kapag nabuksan yung mga mata ng mga Pilipino na itong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ito ay mali, maraming maitutuwid na problema sa Pilipinas. Hindi lang po in terms of spiritual kasi sabi ng Bible, blessed is the nation whom the God is the Lord. Ibig sabihin, kung tayo sasamba sa totoong Diyos at hindi sa mga Diyos-Diyosan na to, ay may mapupuklatan yung pag-iisip natin. Di ba? Ang tingin kasi natin sa sarili natin, banal na tayo, porkit sumasamba tayo. Di ba isipin niyo anong tawag dito? Anong pakilala ng mga tao sa Pilipinas? Sabi nila, tayo daw yung light of Asia. Bakit? Kasi tayo lang daw yung katangi-tanging Katoliko dito sa buong Southeast Asia. Okay, hindi nila alam na kasing pagano tayo nung mga nasa Vietnam, yung mga nasa Thailand. Bakit? Kasi sumasamba rin tayo sa Diyos-Diyosan. Ang problema, hindi lang kapareho ng Diyos-Diyosan nila, kaya akala nila. Pero ang tingin ng mga tao sa atin, mga banal tayo, tama? Right? Kasi yun ang problema, isa sa mga pinakamalaking problema po natin sa Pilipinas ay ang idolatry. Punta po kayo sa 2 Chronicles chapter 30. 2 Chronicles chapter number 30. Ano po tinitingnan po natin? Tinitingnan po natin yung mga tagumpay ni King Hezekiah nung siya po ay nabubuhay. At una po nakita po natin na naging matagumpay po siya sa pagbubukas po muli ng tahanan po ng Diyos. Naging matagumpay siya sa pagtanggal sa pagsamba sa Diyos-Diyosan nung panahon niya. Pero isa po sa mga tagumpay din po ni King Hezekiah is yung pag-re-establish niya po ng Pasko or ng Passover. Tignan niyo po sa 2 Chronicles chapter number 30. Tingnan po sa verse 1. Sabi po doon, and Hezekiah sent to all Israel and Judah and wrote letters also to Ephraim and Manasseh that they should come to the house of the Lord at Jerusalem to keep the Passover unto the Lord God of Israel. For the king had taken counsel and his princes and all the congregation in Jerusalem to keep the Passover in the second month.
Tandaan niyo po yung word nandun sa verse 2 sa dulo. Sabi po doon, in the second month, for they could not keep it at the time because the priests had not sanctified themselves sufficiently, neither had the people gathered themselves together to Jerusalem. So ano po pinapakita po sa atin na ng Bible. Na si King Hezekiah, isa po sa mga naging tagumpay niya, isa po sa mga naging accomplishment niya nung kanyang pong paghahari is na ibalik nga yung Passover sa bayan po ng Judah. Okay? Ano ba yung Passover? Ito po Passover, ito po yung pinalitan ng atin pong ginagawa na Lord's Supper every once a year, okay? At ito po ay pagkilala, ito po isang picture isa po picture ng kaligtasan na ibinigay po na simbolo sa kanila ng Panginoon nung sila po ay nasa bayan po ng Israel, okay? At hindi na po natin pupuntahan po ito, pero kung papansinin niyo po, kung babasahin niyo po yung kwento po ng Passover, ang sabi po ng Bible, ang sabi po sa kanila ng Diyos, specifically, na kailangan po nila itong gawin palagi on the 15th day of the first month. Okay? So, ibig sabihin, nung ginawa po ito ni King Hezekiah, kung mapapansin po ninyo, siya po ay hindi po sa first month, kundi sa second month. Okay? Mamaya po, importante po yan. Pero patuloy po natin basahin, kasi after na-establish niya po yung Passover, hindi lang po yun yung naging accomplishment niya, kundi ang nagawa niya po is na-reunite niya o napagsama niya muli yung bayan po ng Israel. Kasi tandaan po natin, kanina sinabi ko na nung si King Solomon namatay, yung kanyang anak na si Rehoboam, nung panahon po niya, nahati po yung bayan po ng Israel. Nagkaroon po ng Kingdom of Israel and nagkaroon po ng Kingdom of Judah. Pero sa panahon po ni King Hezekiah, napagsama niya po ito muli. Tingnan niyo po sa verse 4, sabi po doon, and the thing pleased the king and all the congregation, so they established a decree to make proclamation throughout all Israel, from Beersheba even to Dan, that they should come to keep the Passover to the Lord God of Israel at Jerusalem, for they had not done it for a long time in such a sort as it was written. So the post went for the letters from the king and princes throughout all Israel and Judah, according to the commandment of the king, saying, Ye children of Israel, turn again unto the Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, and he will return to the remnant of you as that they are escaped out of the hand of the kings of Assyria. And be not ye like your fathers and like your brethren, which trespass against the Lord God of their fathers, who therefore gave them up desolation, as ye see. But now ye be not stiff-necked as your fathers were, but yield yourselves unto the Lord, and enter into sanctuary which he had sanctified forever, and serve the Lord your God, that the fierceness of his wrath may turn away from you. So, ginawa po ni King Hezekiah ay sinulatan niya po itong mga katabi niya mula po sa Beersheba hanggang sa Dan. So, dahil po sa ginawa niya po yun, napagsama niya po yung kanya pong yung bayan po ng Israel at yung bayan po ng Judah. Pero gusto ko po maunawaan po ninyo, mga kapatid, na ito pong ginawa po ni King Hezekiah po na to. Though kanina tinignan natin yung mga best accomplishments niya so far, right? Yung pag-open niya ng templo, o nilinis niya yung templo, yung pag-curse niya or pagtanggal niya ng idolatry. Pero ito po ay hindi po actually, kung titingnan po natin, tagumpay ito in a sense na nasimulan niya. Okay, and I believe isa po ito sa mga factor kung bakit later on nagawa po successfully ni King Josiah na maibalik in full yung Passover, dahil meron na pong parang practice kumbaga na ginawa po si King Hezekiah. Okay, pero hindi po ito kumbaga hindi po buong nalugod yung Panginoon dun po sa ginawa po ni King Hezekiah. Pansinin niyo po, talo po kayo ng verse number 13. Tingnan niyo po ito. Sabi po sa verse 13, and they assembled at Jerusalem much people to keep the feast of the unleavened bread in the second month, a very great congregation. And they arose and took away the altars that were in Jerusalem, and all the altars for incense took they away, and cast them into the brook Kidron.
Then they killed the Passover in the 14th day of the second month, and the priests and the Levites were ashamed and sanctified themselves and brought in the burnt offerings into the house of the Lord. And they stood in their place after their manner according to the law of Moses, the man of God. And the priests sprinkled the blood which they received of the hand of the Levites, for there were many in the congregation that were not sanctified. Therefore the Levites had the charge of the killing of the Passover for everyone that was not clean, to sanctify them unto the Lord. So isa po sa mga maling nagawa po nila dito is the fact na ang kumatay ng Passover ay hindi po yung priest, okay, kundi yung Levite. Brother Chris, ano ang diferensya ng priest doon sa Levite? Okay? Lahat po ng priest ay Levite, pero hindi po lahat ng Levite ay priest. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kasi yung Levite ay galing po doon sa tribo ni Levi, okay? At doon po sa tribo ni Levi, meron pong specific na pamilya, yung lineage ni Aaron, na kapatid ni Moses, yun lang po ang po pwede pong maging mga pare. So kung ikaw ay anak ni Aaron, definitely kasama ka doon sa mga priests, pero not necessarily, for example, tito mo si Aaron, okay, hindi ka priest, okay, Levite ka, okay? Pero kung anak ka ni Aaron mismo, galing ka doon sa lineage ni Aaron, automatic ikaw ay priest. Now, ang problema, sa panahon ni Hezekiah, mas sanctified yung Levites kesa doon sa priest. Okay? At dahil nga inimbitahan ni Hezekiah lahat ng mga tao na pumunta sa templo, nadumog yung mga tao, dumami yung mga tao, and therefore hindi kayang i-execute yung Passover ng mga priests. Kaya po dito, makikita po natin na tumulong po yung mga Levites. Tingnan po sa verse 18, for the multitude of people, even many of Ephraim and Manasseh, Issachar and Zebulun had not cleansed themselves, yet did they eat the Passover otherwise than it was written. So makikita po natin, another problem pa po na nakita po doon is hindi po ready yung mga tao na mag-take the Passover dahil hindi po sila sanctified. Okay? Kasi meron po sanctification na kailangan po mangyari. Isa po sa mga naalala ko po doon is dapat po hindi po kayo magka-come together ng asawa ninyo during the Passover. Okay? So hindi po pwede yon. Kailangan malinis kayo. Ibig sabihin kasi yung cleaning rules ng mga, so ibig sabihin nun kapag for example di ba unclean ka kapag for example nakahawa ka ng patay, tama? So for example ganon, hindi po pwedeng i-take yung Passover. Okay? Pero sinasabi ng Bible dito, nung sa panahon ni King Hezekiah, nung ginawa nila yung Passover, hindi po siya perfect. Okay? So, ano nangyari? Sabi po doon sa verse 19, sa verse 18, basahin po natin, for a multitude of people, even many of Ephraim, Manasseh, and Issachar, and Zebulun had not cleansed themselves, yet did they eat the Passover otherwise than it was written. But Hezekiah prayed for them, saying, the good Lord pardoned everyone that prepared his heart to seek God, and the Lord God of his fathers, though he be not cleansed according to the purification of the sanctuary. And the Lord hearkened to Hezekiah and healed these people. Isa po sa mga gusto ko po maunawaan po natin sa buhay po ni King Hezekiah. Okay, at kaya ko po pinrepare yung prayer list po na yun. Kasi gusto ko po maunawaan po na yun. At makikita niyo po ito paulit-ulit sa buhay po ni King Hezekiah. Na si King Hezekiah ay isang tao na palagi po nananalangin. Okay? At yung pananalangin niya po, pansinin niyo po yung nangyari po doon sa kwento, na kahit na hindi po perfect yung kanyang ginawa, in fact, nagkasakit yung mga tao dahil tinake nila yung Passover na hindi sila prepared. Pero dahil ipinalalangin ni King Hezekiah na itong mga taong ito ay patawarin ng Diyos at sila po ay pagaligid ng Diyos, tinugoy po ng Diyos yung kanya po pananalangin. Okay? So makikita po natin, apart from that, na sa mga magagandang bagay na ginawa ni King Hezekiah, isa po sa mga bagay na makikita po natin at matututunan po natin sa kanya is yung kapangyarihan po ng pananalangin sa buhay po natin. Na kahit na hindi po tayo perfect. Kasi here's the thing, marami pong kautusan po sa Bible, and here's the thing, meron po tayo mga bagay na alam, pero let's face it, may mga bagay po tayo, mas marami po tayo mga bagay na hindi natin alam. Tama? At minsan nagagawa po natin yung mga bagay na hindi natin alam out of ignorance. Okay? At dahil po doon, okay, makikita po natin na pag nagagalit sa atin ng Diyos, isa po sa mga way para tayo ay maging maayos sa harap ng Panginoon
is yung pamamagitan po ng panalalaki, katulad po na nakita po natin kay King Hezekiah. Tama po? At isa pa po sa mga gusto ko po unawaan po ninyo, lahat po ito ng bagay na to, nakita niya, nagawa po ito ni King Hezekiah nung siya po, sinimulan niya po itong gawin, sabi po doon sa verse 1 ng 2 Chronicles chapter number 30, at number 29, sabi po doon, siya po ay 25 years old. Tama? So, kung papansinin ninyo, 25 years old na si King Hezekiah, tapos nagawa niya na itong mga bagay po na to. Kumbaga, kung titingnan natin siya sa panahon natin ngayon, okay, isa siyang overachiever. Tama? Kasi 25 years old ko pa, tapos parang ang dami mo nang nagawa sa Panginoon. Tama? Okay? At sinasabi ko po ito sa inyo kasi babalikan po natin yung konsepto na yon na si King Hezekiah sa kanyang murang edad, okay, nagawa niya na itong mga bagay po na to sa Panginoon. Punta po kayo ng 2 Chronicles chapter 32. 2 Chronicles chapter 32. Pero hindi lang po yung mga tagumpay ni King Hezekiah ang dapat po nating tingnan. Hindi lang po yung mga achievements niya, pero meron din po siyang mga kaaway or yung mga adversaries, kumbaga, no? So, una nakita po natin yung tagumpay, the achievements of Hezekiah. At pangalawa po natin tingnan yung mga adversaries of Hezekiah, yung mga kanya po mga kaaway. Kasi hindi lang po siya isang hari na puro tagumpay lang yung ginawa, nakipaglaban din po siya. At kung titingnan natin ito sa aspeto ng ating pong buhay pananampalataya, hindi ba pareho lang din yon na ang buhay pananampalataya po natin, hindi lang siya puro tagumpay. Okay? In fact, karamihan ng ating buhay pananampalataya, karamihan ay puro po laban. Tama? Kapag lumalaban tayo, everyday na gumigising tayo, pinipilit natin yung sarili nating kalabanin yung ating old man. Tama? Kaya nga kailangan nating palaging magbasa ng Bible, manalangin sa Panginoon. Para sabi ng Bible, put on the new man, right? Kasi hindi po hindi po tama sa isang Kristiyano na ang palagi mong suot-suot ay old man. Now here's the thing, may mga araw na tayo palagi, or may mga araw na minsan suot natin yung old man, which is hindi dapat. Pero bilang Kristiyano, isang bagay na araw-araw po nating nilalabanan, yung ating pong lumang sarili. Tama yung atin pong old man. Okay, so po sa mga nilalabanan po natin, every time na tayo ay nagsusawili. Di ba? Pakikipaglaban po yun. So makikita po natin, si King Hezekiah ganun din po. Tama? Pansinin niyo po sa 2 Chronicles chapter 32 verse 1. Sabi po doon, after these things and the establishment thereof, pagkatapos po magawa lahat. Ito po yung kontrabida. Sennacherib, king of Assyria, came and entered into Judah and encamped against the fenced cities and thought to win them for himself. And when Hezekiah saw that Sennacherib was come, and that he purposed to fight against Jerusalem, he took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters on the foundation which were without the city, and they did help him. So there was gathered much people together who stopped all the fountains, and the brook ran through the midst of the land, saying, why should the kings of Assyria come and find much water? And he strengthened himself and built up the wall that was broken, and raised up to the towers, and another wall without, and repaired Millo in the city of David, and made darts and shield in abundance, and he set captains over the war over the people, and gathered them together to him in the street of the city, of the gate of the city, and spake comfortably to them, saying, be strong and courageous, be not afraid nor dismayed, for the king of Assyria, nor the multitude that is with him, for there be more with us than with him. With him is an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah, king of Judah. So matitingnan niyo po yung part po ng scripture po na yan. Ang sinasabi po basically ng Bible is noong panahon na si King Hezekiah ay haharapin na itong si King Sennacherib. Okay, mababasa po ninyo, yung sinasabi po ni King Hezekiah is puno po ng pananampalataya. Tama, sinasabi niya na magtatagumpay tayo kasi ang laban na to ay hindi lang laban ng laman, kundi tayo ay nasa bahagi ng Diyos at ang Diyos ang lalaban para sa atin. Okay, so very faithful, very energetic, at very, kumbaga nakabase sa Panginoon yung laban po ni King Hezekiah. Pero actually, hindi po siya naging ganun overnight. Okay, pansinin niyo po sa 2 Kings chapter 18. Punta kayo sa 2 Kings chapter 18. May gusto po ako pakita sa iyo dito. 2 Kings chapter 18.
Tignan niyo po sa verse number 9. 2 Kings 18 verse 9. Sabi po doon, "It came to pass in the 4th year of King Hezekiah, which was the 7th year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, that Shalmaneser, king of Assyria, came up against Samaria and besieged it. And at the end of 3 years they took it, even in the 6th year of Hezekiah, that is the 9th year of Hoshea, king of Israel, Samaria was taken. And the king of Assyria did carry away Israel to Assyria, and put them in Hela and in Habor by the river Gozan, and in the cities of the Medes, because they obeyed not the voice of the Lord their God, but transgressed in the covenant and all that Moses the servant of God of the Lord commanded, and would not hear them nor do them." So gusto ko po mabasa po ninyo, mapansin po ninyo sa verse 9 to 12, is noong panahon po na to, na naghahari po si King Hezekiah, nakakita na po siya ng warning. Okay? Ito po ay warning kasi kung titingnan po ninyo, nung panahon po na si King Hezekiah ay namumuno na sa bayan po ng Judah, okay, yun po actually yung naging end ng bayan po ng Samaria or ng Israel. Okay? Kasi kanina sinabi ko sa iyo, di ba, na yung kingdom of Israel, most likely, ang lagi po sinasabi doon, they did not that which was right in the sight of the Lord. Hindi sila lagi sumusunod sa kung ano man yung gusto ng Diyos. And so therefore, ibinigay po sila ng Diyos sa king of Assyria. Okay? At yun po yung naging katapusan po ng bayan po ng Israel. Okay? Kasi from then on, ang mababasa nyo na lang is yung kingdom of Judah, kingdom of Judah, kingdom of Judah. So nakuha na nila yung, nakita na ni King Hezekiah yung message na kapag hindi ako sumunod sa Panginoon, ito rin yung mangyayari sa akin. Okay? Pero bago yun, may ginawa pa po si King Hezekiah. Tingnan niyo po to. Sabi po doon sa verse number 13, "Now in the 14th year of King Hezekiah did Sennacherib king of Assyria come up against all the fenced cities of Judah and took them. And Hezekiah king of Judah sent the king of Assyria to Lachish, saying, I have offended. Return from me that which thou puttest on me will I bear. And the king of Assyria appointed unto Hezekiah king of Judah 300 talents of silver and 30 talents of gold. And Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of the Lord and in the treasures of the king's house. And that time did Hezekiah cut off from the gold from the doors of the temple of the Lord, and from the pillars which Hezekiah king of Judah had overlaid, and gave it to the king of Assyria. So makikita ninyo, nakuha niya na yung mensahe, tama? Pero hindi pa niya na-i-apply ito agad-agad. Okay? Kasi ang mensahe na nakita niya sa King of Israel, kung susunod na sana sila sa Diyos, hindi sila masasakop ng Assyria. Tama? Pero nung dumating sa kanya yung problema na siya na yung sasakupin ng King of Assyria, okay, ano una niya ginawa? Okay? Doon sa 2 Chronicles, ang una niya ginawa, kung titingnan po ninyo, okay, is tumawag siya ng mga tauhan niya, binuo niya yung city niya, tapos in-encourage siya na lumaban sila sa Panginoon. Pero, kung titignan natin sa liwanag ng 2 Kings chapter 18, okay, makikita po natin na hindi pa yung una niyang ginawa. Kasi ang una niyang ginawa is nakipag-argument muna siya sa kasama niya, sa King of Assyria. Okay? Ano point mo, Brother Chris? Okay, ganito lang ang ibig sa Christian life natin. Diba? Nabasa na natin. Diba? Sa Bible na, nabasa mo na. Pero gusto mo pa mag-compromise. Tama? O, gusto mo pang, baka naman po pwedeng ganito. Okay, ito na kayo sinabi ng Diyos eh, di ba? Pero baka naman po pwedeng hindi naman every Sunday, baka po pwede naman every other week, di ba? Okay? Eh sabi na forsake not the assembling of yourselves together. Okay? Pero, bisan ko compromise pa rin tayo, di ba? Okay, sinabi na nga, na kailangan, basahin mo yung Bible every day. Okay? Eh, problema, baka naman po pwedeng, every other day na lang kasi nakakapagod, di ba? Compromise, right? Pero, pero gusto ko makita po ninyo that eventually, hindi po nag-work out yun. Kaya ginawa ni King Hezekiah, nag-grow siya doon sa faith niya, at nakita po ninyo na siya po ay naging malakas po, di ba? Ano po naging resulta po doon kanila pala? Punta po kayo ng Isaiah chapter 36. Isaiah chapter 36. Isaiah chapter 36.
Teka lang po. So sa Isaiah chapter 36, ito po yung detalye kung ano po yung ginawa po ni Sennacherib doon po sa kay King Hezekiah. Okay po? And sabi po doon, basahin na lang po natin sa verse 4. So may basahin sa verse 4. Sabi po doon, and Rabshakeh, ito po yung general na pinadala po ng King of Assyria sa Jerusalem. Sabi po doon, and Rabshakeh said unto them, say ye now to Hezekiah, thus saith the great king, the king of Assyria, what confidence is this wherein thou trustest? I say, sayest thou, but they are but vain words. I have counsel and strength for war. Now, on whom dost thou trust, that thou rebels against me? Lo, thou trustest in the staff of this broken reed of Egypt, on Egypt, whereon if a man lean, it will go into his land, and say it, and curse it. So is the Pharaoh king of Egypt to all that trust in him. But if thou say to me, we trust in the Lord our God, is it not he whose high places and whose altars Hezekiah had taken away, and said to Judah and Jerusalem, you shall worship before this altar? Now therefore give pledges, and I pray thee, to my master the king of Assyria, and I will give thee 2,000 horses, if thou be able to thy part to set riders upon them. So makikita po natin dito na inside the battle, dun po sa battle na pananakop po ni King Sennacherib kay Hezekiah, meron pong mga parang ang sabihin natin dito, mga saywar, di ba? Kasi sinasabi ni Rabshakeh, kanino ko ba talaga nagtitiwala? Bakit ayaw mo na lang sumuko? Di ba? Kanino ka nagtitiwala? Sa Egypt? Wherein yung panahon na yun, yung Egypt, di ba? Kasi kung titingnan natin yung Bible, yung Egypt ay superpower yung panahon nila, pero eventually napalitan sila ng Assyria. Okay? So, kanino ka nagtitiwala? Doon ba sa Egypt? Eh, yung Egypt na yun, wala na yun, lost na yun eh. Di ba? O kanino ka nagtitiwala? Sa Diyos? Sa Diyos ba na sinasabi mo? Eh di ba teka lang, di ba sinira mo na yung mga high places nila? Sinira mo na yung mga palabahan nila? Tapos sasabihin mo magtitiwala ka dito, paano ka sasambay? In fact, pag binasa nyo pa po yung buong kwento dyan, sinasabi nila na walang nagawa yung ibang mga Diyos. Tama? Sinasabi ni Rabshakeh, eh yung mga Diyos nga ng mga ganitong nasyon, nila Kaimot, wala silang nagawa sa King of Assyria. Paano mo masasabi, Hezekiah, na may magagawa ka? And di ba minsan ganun tayo mga tao, especially mananampalataya, na again, nabasa na nga natin sa Bible, okay, alam na natin na kaya ng Diyos, okay, pero minsan nandun pa rin yung doubt natin. Okay? Nasa laban tayo, hinaharap natin. And alam nyo, example, bigyan ko kayo ng example, soul winning. Okay? Bakit? Kasi sabi ng Bible, di ba, go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father. Sabi ng Bible, go ye and preach the gospel to every creature. Di ba? Okay? Pero ano ginagawa natin? Makikinig kaya to? Di ba? Bago mo lapitan, isipin mo na makikinig kaya to? Eh sabi na nga, go ye therefore eh. Right? So, sasabihin, paano mo malalaman na makikipag-usap sa iyo kung hindi mo siya lalapitan? And here's the thing, okay, hindi lang po kayo yun. Okay, minsan ako din, guilty din ako nun. Okay, kasi, siyempre, minsan nasa laman tayo, minsan iisipin mo muna na, teka lang, lalo na sa Pilipinas, di ba? Kasi tayo sa Pilipinas, alam niyo po, sa totoo lang, the reason kung bakit receptive po ang Pilipinas is marami po kasing opportunity dito. Hindi po dahil mababait ang mga tao. Okay? Hindi po receptive ang Pilipinas dahil mababait ang mga tao na kapag nilapitan mo, gusto ka na nilang kausapin. Hindi po ganun ang Pilipinas. Ang Pilipinas receptive siya kasi napakadami po na po pwede mong kausapin. So kahit na ma-reject ka dun sa kabila, pwede ka pumunta dito, makakapag-preach ka pa rin ng gospel. Okay? Okay? So ano nangyayari tuloy? Tayo mga Pilipino, spoiled tayo. Diba? Bakit? Kasi marami tayong opportunity eh. Okay, marami tayong opportunity na, okay lang yan, kahit na hindi natin kausapin. Okay? Pero, ano ba ang instruction ng Bible? Go ye therefore and preach the gospel to every creature. At least, dapat bigyan natin ng oportunidad ang bawat tao na makasalubong natin, na tanongin kung gusto man lang ba nilang makinig or what. Okay? Kasi kung hindi, okay lang. Right? At least, binigyan mo sila ng opportunity. Right? Pero ang problema, tayo, syempre, dahil nasa laman tayo, minsan, di ba? And here's the thing, alam niyo kung bakit minsan mahirap sa soul winning? Di ba? Kasi ninyo to, maglakad ka maghapon, nakakapagod siya kasi maghapon ka naglalakad, tama? Pero mag-soul winning ka ng 2 oras, pareho lang yung pagod mo.
Tama? Imagine mo, nagsusoul winning ka lang naman, kinakausap mo lang naman yung mga tao. Bakit mas nakakapagod mag soul winning, okay, kesa maglakad or magbuhat or mag something like that? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nagso-soul winning ka, ang tinatanong mo sa sarili mo, kakausapin ko ba to? Kakausapin ko ba to? 'Di ba? Yung battle, hindi po siya, yung pagod po, hindi po siya doon sa yung nagsasalita ka lang, kundi pati yung emotion mo kasi nahihiya ka, 'di ba? Yun yung mas nakakapagod doon, yung spiritual battle na hinaharap po natin, yun po yung mas nakakapagod. Kapag tayo po ay lumalaban po sa Panginoon. Lumalaban po para sa Panginoon. Punta po kayo ng Isaiah chapter 37. Tingnan po natin yung naging resulta nung panglalait po ni Rabshakeh at sa kay Haring Hezekiah po, no? So syempre nung narinig po ni Haring Hezekiah, siya po mismo sa sarili po niya natakot po siya. In fact, sabi po sa verse 1, nandiyan po kayo sa Isaiah 37 sa verse 1. Sabi po doon, and it came to pass when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders and the priests covered with sackcloth unto Isaiah the prophet, the son of Amos. And they said unto him, Thus saith Hezekiah, this day is a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy, for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth. Okay, sabi sabihin, nag-worry din po si King Hezekiah. Okay? Pero gusto ko pa sa inyo, talo po ng verse 14. Isaiah chapter 37, tingnan niyo po sa verse 14. Sabi po doon, and Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up unto the house of the Lord and spread it before the Lord. And Hezekiah prayed unto the Lord. So mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang buhay po ni Hezekiah, isa sa mga bagay na makikita po natin, pag inaral po natin yung buhay ni Hezekiah, is yung kanya pong pananalangin. Kasi nakita natin kanina doon sa achievement niya, isa sa mga bagay na kahit na hindi wasto yung kanyang pananalangin, yung kanilang ginagawa, sapagkat dahil siya ay nanalangin para sa kagalingan ng mga tao, gumaling yung mga tao, tama? Ngayon, ito, nandito sila sa gulo, tama? Ginugulo sila nung King of Assyria, binubuli sila, so to speak, ng King of Assyria. At ito yung panalangin niya. Tingnan niyo po. Sabi po sa verse number 16, O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, Thou art the God, even Thou alone, of all the kingdoms of the earth. Thou hast made heaven and earth. Incline thine ear, O Lord, and hear. Open thine eyes, O Lord, and see, and hear all the words of Sennacherib, which had sent to reproach the living God. Of a truth, Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their countries, and have cast their gods into the fire, and for there were no gods, but the work of man's hand, wood and stone. Therefore they have destroyed them. Now therefore, O Lord our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that Thou art the Lord, even Thou only. So, again, yung tiwala ni King Hezekiah, nanalangin siya sa Panginoon kasi hindi niya na alam yung gagawin. Binubuli sila, o pinrepare niya na yung kanyang mga sundalo para lumaban, pero binubuli sila, tama? At gusto ko pansinin po nyo, tanong po kayo sa verse 36, Isaiah 37 verse 36. Ito po yung naging resulta nung panalangin po ni King Hezekiah. Sabi po doon, Then the angel of the Lord went forth and smote in the camp of the Syrians 125,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. And Sennacherib, king of Assyria, departed and went and returned and dwelt at Nineveh. And it came to pass, as he was worshipping the house of Nisroch his god, that Aramelech and Sharezer his sons smote him with the sword, and they escaped into the land of Armenia, and Esarhaddon his son reigned in his stead. So anong nangyari? Ang question, tinugon ba ng Diyos ang panalangin ni King Hezekiah? Right? Tinugon. And here in fact, hindi, and alam niyo, pag tinitingnan niyo po, pag ako po binabasa ko yung mga miracle sa Bible, pag ang Diyos tumugon ng panalangin, alam niyo, minsan, hindi na kailangan magtrabaho. Tama? Tingnan niyo yung nangyari kay, example, yung nangyari kay Gideon.
Tama, meron lang silang 300 na kawal at ang gusto nila ang kalaban nila sabi ng Bible laksa. Okay? Ang question, pinagpawisan ba yung 300? Ano ba ginawa nila? Kumuha lang naman sila ng lampara tapos binasag lang nila tapos sabi nila, the sword of the Lord and Gideon. Yun lang naman ang ginawa nila. Di ba? Tapos sino na nila nagpatayan? Yung mga gusto magkakakampi lang, di ba? Okay? So, ibig sabihin ng trabaho, hindi na mismo, and here's the thing, di ba? Alam niyo, balik tayo sa example ng pagsa-soul winning. Kasi, the reason ko bakit ko po ito palaging ginagawa po, na bumalik sa example ng pagsa-soul winning, kasi gusto ko po mag-soul winning kayo. Okay? Yung po ito. Pero, aside from that, ito po yung experience na madalas po natin makikita. Okay? Kasi nagso-soul winning, kung nagso-soul winning kayo, mag-agree po kayo sa akin. Okay? Na kapag may mga araw na hindi ka na feeling mo hindi ka tama sa Diyos, okay, na may kasalanan ka or something like that, okay, na mabigat yung pakiramdam mo sa Diyos, mahirap kumausap, tama? Right. O, na parang lalapitan mo, yun yung sinasabi ko na kailangan mo pang kumbinsin yung sarili mo na, hindi, kailangan ko makipag-usap, kailangan ko siyang kausapin, kailangan mo pang kumbinsin yung sarili mo. Pero kung may mga pagkakataon na lumalabas ka, na soul winning ka, na alam mong tama ka sa harap ng Diyos, na ginawa mo lahat ng bagay ng tama, di ba? Anong meron? Confidence. Tama? Confident ka na mag-preach ng gospel. And here's the thing, okay? Kapag nag-preach ka ng gospel, minsan may mga panahon kapag hindi ka tama sa Panginoon, may mga panahon na hindi ka comfortable mag-preach ng gospel. Tama? Na parang ang nasa isip mo, sige, trabaho na lang, basta magawa ko na lang to. Tama? Pero may mga pagkakataon na kapag filled with the Spirit ka, kapag tama yung buhay mo sa Panginoon, na minsan nga, di ba, nagko-quote ka na ng mga verses, di ba, tapos pinapakita mo pa sa kanila, yung mga normal na verses na ginagamit mo sa soul winning presentation, minsan dinadagdagan mo pa yun. Tama? Bakit? Kasi nga filled with the Spirit ka. Kasi kapag nasa iyo yung Diyos at alam mo tama yung ginagawa mo, minsan mas madali yung trabaho. Yun yung picture yung pinapakita sa atin ng Bible. Every time na may miracle ang Diyos na hiningi ng isang tao sa Bible, makikita ninyo, hindi sila nagtatrabaho, hindi na sila halos nag-exert ng effort. Bakit? Kasi kapag nasa iyo yung Diyos, ang pinapakitang picture doon, hindi ka nagagawa. But, ang pinapakitang picture sa iyo doon is mas magaan yung trabaho mo, mas magaan yung gagawin mo kung ikaw ay nasa Panginoon. Punta po kayo ng 2 Kings chapter 20. 2 Kings chapter 20. So, una po natin nakita yung mga tagumpay ni King Hezekiah kanina. At nakita po natin kung paano niya napagtagumpay ang buksang muli ang tahanan po ng Diyos. Kung paano niya tinanggal yung mga Diyos-Diyosan sa bayan po ng Juda. Paano niya po naitayo yung Passover. Paano niya naibalik yung Passover at pagsamang muli ang bayan po ng Israel. Nakita din po natin pangalawa, yung mga kakalaban po niya. Okay? So nakalaban niya yung King of Assyria, which is at the time, kung gusto po niyo makakuha ng comparison kung paano po yung laban ng King of Assyria at saka Kingdom of Judah, para po yung Pilipinas versus China. Okay? So yun po yung comparison po nun. Pero ang nanalo yung Pilipinas, I mean yung Judah over Assyria. Okay? Pero pag tayo naglaban sa Pilipinas, hindi ko po alam, okay? Kasi hindi naman po ako prophet, okay? Pero siya po sa napagtagumpayan niya, okay, hindi lang po yun, napagtagumpayan niya rin po yung kamatayan, okay? Kasi si Hezekiah, pagkatapos siya po mapagtagumpayan yung hari ng Assyria, sabi po sa 2 Kings chapter 20, sabi po sa verse 1, in those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Okay, so ang sabi ng Bible, itinakda na kay King Hezekiah na siya ay mamamatay. Okay? At again, gusto ko makita po ninyo, ito yung emphasis ng sermon. Kung may makikita kayo or may uuwi kayo sa sermon na to, ito lang po yung makikita, gusto ko po maunawa po ninyo. Yung kapangyarihan ng pananalangin sa buhay po ni King Hezekiah. Okay? Kasi sabi na ng Bible, sinabi na ng Diyos, mamamatay ka na. Okay? Ito na yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo. Pero pansinin niyo yung verse 2, sabi po doon, and he turned his face to the wall and prayed unto the Lord. Diba? Ang maganda kay King Hezekiah, every time na may bagay na darating na hindi niya alam ang gagawin niya, isa lang bagay ang ginagawa niya, manalangin. Tama? Eh sana sa buhay natin sa buhay pananampalataya natin, ganoon din tayo kasi minsan may darating sa punto natin na may mga bagay tayo na mangyayari sa atin na hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin.
Okay? Kung di po kayo naniniwala, it's probably because of the fact na wala pa kayong anak. Okay? Kasi, pag nagkaanak kayo, okay, maniwala po kayo sa akin, dadating po sa punto ng buhay po ninyo, na sasabihin ninyo, ano na ba ang gagawin ko? Okay? Kasi syempre, paano mo palalakihin yung anak mo? Di ba? Ano ituturo mo? Paano mo didisiplinahin? Sa sobrang kulit, hindi pa minsan makikinig sa'yo, di ba? Okay? So, dadating sa punto talaga ng buhay mo na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tama? At the time, okay, sa mga panahon po na gano'n, alam mo ang dapat natin gawin as Christians, bilang mga mananampalataya, alam mo dapat natin gawin manalangin. Kasi yun yung ginawa ni Hezekiah. Okay? At every time na may ganun po sa Bible, di ba? Pag tinignan po ninyo sa Bible, may mga punto na hindi na natin alam, na mga Bible characters, hindi na nila alam kung anong gagawin. Bigyan ko example pa. Miracle of the feeding of the 5,000. Anong sabi ng mga apostol? Lord, meron lang kami 5 tinapay, 2 isda. Hindi namin alam kung anong gagawin. Anong ginawa ng Diyos? Ni Jesus Christ, kinuha. Pero pagkatapos niya kinuha, anong ginawa niya? Nanalangin. Right? Bakit? Kasi nanalangin muna. Prayer, ganun po makapangyarihan yung pananalangin. Sabi po ni King Hezekiah sa verse 3, 2 Kings 20 verse 3, sabi po doon, I beseech thee, O Lord, remember now how I walked before thee in truth and with a perfect heart and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore, and it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came unto him, saying, Turn again and tell Hezekiah, the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David, thy father, I have heard thy prayer, and have seen thy tears. Behold, I will heal thee on the 3rd day. Thou shalt go up into the house of the Lord. And I will add unto thy days 15 years, and will deliver thee and the city out of the hand of the king of Syria. And I will defend the city for mine own sake, and for my servant David's sake. And Isaiah said, Take a lump of figs. And they took and laid it on the boil, and he recovered. And Hezekiah said unto Isaiah, What shall be the sign that the Lord will heal me, and that I shall go up into the house of the Lord the 3rd day? So, eto si Hezekiah, humingi pa siya ng sign. Tama? At gusto ko to kasi, pansinin ninyo, no, pinangakuha na siya ng Diyos na siya ay pagagalingin, tapos nanghingi pa siya ng assurance. Tama? At tingnan niyo yung assurance na binigay sa kanya. Sabi sa 9, verse 9, And Isaiah said, This sign shall thou have to the Lord, that the Lord will do the thing that he had spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees, or go back 10 degrees? And Hezekiah answered, It is the right thing for the shadow to go down 10 degrees, nay, but the shadow return backward 10 degrees. And Isaiah the prophet cried unto the Lord, and he brought the shadow 10 degrees backward, by which he had gone down in the dial of Ahaz. At kung papansinin ninyo, kung may pangako na ang Diyos, diba, parang dapat kumbaga gagaanan mo na lang kung ano yung sign na hihingin mo. Pero si Hezekiah, okay, hindi simple yung hiniling niya. Okay? Kasi ang sinabi ni Hezekiah, kailangan bumalik yung shadow 10 degrees. Ang ibig sabihin po nun, kailangan umatras yung araw. Okay? Ibig sabihin yung oras babalik. Okay, imagine niyo kung gaano ka-imposible na yung oras bumalik. Di ba? Pero nangyari. Tama? Bakit? Kasi sigurado na mangyayari ng pagaling ni Hezekiah. Bakit? Kasi nung nanalangin siya, doon pala nabago na, napagtagumpayan niya yung kalaban niya, na, yung kanyang kahinaan, yung kanyang kalusugan. Tama? So, dalawang bagay na napagtagumpayan ni Hezekiah sa buhay niya. Una is yung kanyang kalaban, si Sennacherib, at pangalawa, yung kanyang karamdaman. Bakit? Sa pamamagitan lang ng sa pamamagitan lang ng panalangin. Tama? At makikita natin yun, na kapag tayo nanalangin sa Panginoon, minsan may mga bagay na sinasagot ang Diyos, may mga bagay na hindi sinasagot ang Diyos. Pero sa case po ni Hezekiah, sinagot po siya ng Diyos. Napunta po kayo ng Isaiah 39. Ito po yung Bible reading po natin kanina. Isaiah 39. Pero meron lang po ako sa inyo isang warning na gusto ko po maunawaan po ninyo. Kasi apart from Hezekiah, na ginagawa niyo po sa pamamagitan ng panalangin niya po, sabi po sa 2 Chronicles 32, sabi po sa verse 31, pupunta po kayo Isaiah 39. Sabi po din, Howbeit in the business of the ambassadors of the prince of Babylon who had sent him to inquire of the wonder that was done in the Lord, God left him to try him, that he might know all that was in the heart, all that was in his heart. So sabi po ng Bible, na ito pong pangyayari sa Isaiah 39 ay hinayaan po ng Diyos na mangyari
sapagkat gusto pong i-testing ng Diyos si Hezekiah kung ano ba yung nasa kanyang puso. Okay? Ngayon, ano po ba nangyari sa Isaiah 39? Wala na po tayong oras, isa-summarize ko na lang po yun. Nung gumaling si Hezekiah sa kanyang karamdaman, binisita po siya ng hari po ng Babylon. Okay, at ang hari po ng Babylon po noong panahon na yun, sabi ng Bible, si Merodach-Baladan. Okay? So siya po yung hari ng Babylon. And, ang ginawa po ni Hezekiah ay ipinakita niya po yung lahat ng kanyang kayamanan sa hari po ng Babylon. Okay? Ngayon, ano yung mali doon, Brother Chris? Okay? Well, number one, dapat natuto siya sa experience niya sa King of Assyria na dapat wala siyang ibang pagtitiwalaan kundi ang Diyos lamang. Tama? Kasi, ano ba ang accusation sa kanya ni Rabshakeh kanina? Nasabi niya, baka naman nagtitiwala ka sa King of Egypt. Diba? So, ibig sabihin, it appears na baka, ito opinion ko lang naman, it appears na baka dahil yun ang sinasabi ni Rabshakeh, baka dahil it appears na doon siya nagtitiwala. Okay? Pero, apart from that, basahin ko din po sa inyo sa 2 Chronicles chapter 32, sabi sa verse 25, huwag na po kayo pumunta doon, pero basahin ko na po sa inyo. Sabi doon, but Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up, therefore was the wrath upon him and upon Judah and Jerusalem. So sa mga pagtagumpay po ni King Hezekiah, sa kanya pong mga na-achieve, sa kanya pong mga napagtagumpayan ng mga kalaban, sabi po ng Bible, yung kanya pong puso ay naging mataas. Okay? Nagkaroon po siya ng pride, kumbaga. At alam niyo, sabi po sa Proverbs, keep thy heart with all thy diligence, because out of it comes the issues of life. Okay? So, ibig sabihin, kapag hindi po natin protektahan yung ating pong puso, okay, yung ating pong damdamin, maaaring po itong maging source ng ating pong pride. Okay, ng ating pong pagbagsak. Okay? Kasi kung titignan po natin, doon po sa statement po, sa Isaiah chapter 39 po kayo, kung tignan nyo po sa verse number 5. So, pagkapakita po sa kanya ni King Hezekiah, pagkapakita po ni King Hezekiah ng lahat ng kayamanan niya sa King of Babylon, tingnan niyo po sabi po doon sa verse 5, then said Isaiah to Hezekiah, hear the word of the Lord of hosts, behold the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store until this day, shall be carried to Babylon, nothing shall be left, saith the Lord. And that of thy sons, and that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. So dahil pinakita ni King Hezekiah at hindi nagustuhan ng Diyos yung ginawa ni King Hezekiah, ang naging sumpa po sa kanya ay sabi po ni Isaiah na yung mga anak mo, okay, lahat ng kayamanan mo at lahat ng naitaguyod ng buong angkan mo, sabi ni Isaiah, lahat yan ay dadalhin isang araw sa Babylon. Okay? Kasi hindi naging reaction ni King Hezekiah, verse 8. Sabi po doon, then said Hezekiah to Isaiah, good is the word of the Lord, which thou hast spoken. He said, moreover, for there shall be peace and truth in my days. Alam niyo sinasabi ni Hezekiah, wala akong pakialam. I mean, what in the world? Kung titingnan niyo yung buhay ni Hezekiah, marami na siya napagtagumpayan, right? Supposed to be dapat siya ay mas caring na Kristiyano na. Kasi marami na siya natutunan sa Diyos eh. Natutunan niya na kung paano sagutin yung kanyang mga pananalangin. Natutunan niya na kung paano siya ipagtanggol ng Diyos. Na kung kahit na... Kasi di ba, imagine niyo kapag kayo natatakot at di ba kapag... Here's the thing, normally, kapag may taong gumawa sa inyo ng mabuti, ano magiging reaction ninyo? Gumawa din ng mabuti sa ibang tao. Tama? Naipasa ninyo yung kabutihan na tanggap ninyo from other people, ipasa niyo siya sa ibang tao. Yun yung normal ninyong nararamdaman kapag merong gumagawa sa inyo ng mabuting bagay. Eh yung Diyos yung gumawa sa inyo ng mabuting bagay. Di ba? Sa pagkakataon na to kay Hezekiah, yung Diyos yung gumawa sa kanya ng mabuting bagay. You would expect, right, na gusto ni Hezekiah na ma-preserve yung susunod na generation. Right? Pero dahil sa pride ng puso niya, napagtagumpayan ko na lahat ng laban eh. Okay? Napagtagumpayan ko na yung aking karamdaman. Sinagot na ng Diyos yung padalangin ko. Okay? So ngayon, wala na akong pakialam sa ibang generation. Tama? So ito po yung gusto ko, yung kanina sinasabi ko sa inyo,
na hindi po porket yung character sa Bible, sinabi ng Bible na magaling siya at ginawa niya lahat ng tama ayon sa salita ng Diyos. Okay, lahat ng ginawa niya tama na perfect. Okay, dahil hindi na natin siya makukuha ng isang bagay na masasabi natin mali. Here's the thing, mali yung ginawa ni Hezekiah. Tama? Kasi kung ikaw yun, dapat ang gagawin mo doon is, punta po kayo na Philippians chapter number 2. Doon po tayo matatapos sa Philippians chapter number 2. Okay? Dapat magkikare ka doon sa susunod na generation. Ayaw mo na mangyari na yung mga anak mo, imagine mo yung mga anak mo, sabi ni Isaiah, yung mga anak mo magiging eunuchs sa King of Babylon. Okay? Alam niyo po ibig sabihin ng pagiging eunuch? Okay? Yung pagiging eunuch, sila po yung mga lalaki na tinanggalan na po ng kapasidad na magparami. Okay? Ano ibig sabihin, Brother Chris? Tinanggal na po yung bahagi po ng kanilang katawan, and obviously I don't wanna be graphic, pero tinanggal na po yung bahagi ng kanilang katawan na ginagamit po nila para sila po ay mag-multiply. Okay? So ibig sabihin, imagine niyo gagawin niyo sa anak ninyo, tapos sasabihin ni Hezekiah, okay lang yan. What in the world? Right? Magiging alipin yung mga anak mo. Okay lang yan. I mean, imagine mo kung tatay ka, tapos ganun yung sasabihin mo sa magiging mga anak mo. No wonder, pag binasa ninyo yung Bible, okay, yung susunod na hari, sabi doon, and I think yung susunod na hari is, Manase, nakalimutan ko na po, pero pag binasa niyo po yun, yung susunod na hari doon, parang katulad ng tatay ni King Hezekiah na hindi din sumunod sa harap ng Panginoon. Okay? Bakit? Kasi hindi rin siya mabuting magulang eh. Tama? Kasi kung mabuting kang magulang, hindi mo, I mean, imagine mo, yun yung point doon eh. Hindi siya maging mabuting magulang kasi anak mo na nga lang eh. Right? So, hindi siya naging mabuting magulang. Bakit? Kasi ang inuutos po sa atin ng Bible na hindi lang po, nabuhay po kasi natin bilang mananampalataya, hindi lang po siya para po sa atin. Okay, pansinin niyo po sabi nasa Philippians chapter 2 po kayo. Sabi po dun sa verse number 2, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem others better than themselves. Pansinin niyo verse 4, look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Ang sinasabi po ng Bible na kapag kayo ay isang mananampalataya, ang iniisip nyo na po dapat ay hindi lang yung bagay na para sa inyo, okay, kundi yung bagay na para rin sa ibang tao. And hindi ko sinasabi ng Bible na kailangan tingnan ninyo, baka yung mas maganda yung kay Brother Mark na sapatos kaysa sa akin, gano'n. O, hindi po yung sinasabi ng Bible, ha? Ang sinasabi po ng Bible is dapat maging concerned din po kayo sa bagay na para po sa ibang tao. Okay? Na dapat iniisip nyo rin po yung susunod na generation. Hindi lang puro po sa atin. At alam niyo, isa po ang importante bagay na dapat po natin matutunan nyo sa panahon ngayon. Kasi ang panahon po natin ngayon, puro na lang, sabi po ng Bible, in the last days, man shall be lovers of their own selves. Right? Na ang mga tao sa panahon ngayon, ang gusto na lang nila is yung tungkol sa sarili nila. Okay? Na basta meron kami, okay kami, okay, hayaan mo na sila sa buhay nila, bahala sila sa buhay nila. Okay? Here's the thing, may mga bagay na kailangan natin gawin yun minsan, pero hindi po palagi. At bilang mga Kristiyano, dapat maging concern po tayo, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para po sa ibang mga tao. Kasi imagine niyo, balik tayo sa pinaka-example po natin kanina, yung soul winning. Hindi po yun para sa atin. Okay? Nagsusoul winning po kayo dapat, hindi para sa inyo. Okay? Kasi kung nagsusoul winning kayo para sa inyo, alam niyo kung ano gagawin niyo? Kakausap kayo ng tao 5 minutes, tapos pagbalik ninyo after 1 hour, naka 100 salvations kayo. Tama? Bakit? Kasi para sa inyo eh. Okay? Kasi hindi niyo bibigay yung oras niyo para maunawaan ng ibang tao yung gospel. Kasi para sa inyo, bahala na siya kumukuha niyo yun or magets niya. Basta bigreach ko sa kanya yung gospel. Ang importante, nakita ni pastor, naka 100 salvation ako. Di ba? Kasi para sa sarili niyo yun. Pero kapag nagsosoul winning kayo, ang importansya ng bakit natin i-emphasize na kailangan meron kayong gospel presentation? Bakit kailangan maayos dapat yung soul winning? Bakit hindi pwedeng 5 minutes lang or 7 minutes lang yung gospel presentation? Kasi hindi po siya para sa inyo. Para po siya sa mga tao na maliligtas, para po sila ay manampalataya sa Panginoon. So, kung may matututunan kayo sa buhay ni Hezekiah, ano yung positive na matututunan sa buhay ni Hezekiah? Panalangin. Tama? Pero ano yung negative na dapat nating iwasan sa buhay ni Hezekiah? Yung pride.
yung pride na dahil sa sobrang prideful ni Hezekiah, hinayaan niya na lang yung susunod na generation, wala na siyang pakialam. Okay? So wag po natin gagawin yun. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa araw po na pinag-iligay niyo po sa amin, Panginoon. We pray, Lord God, na may apply po namin ang sermon po sa aming pong buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, na kami po, Panginoon, ay maging mananampalataya, Panginoon, palagi po nananalangin sa inyong pong harapan. Alam po namin, Panginoon, na hindi po namin pwedeng maging proud sa amin pong mga prayer lives, Panginoon, madalas kami po ay sumasablay. Pero alam po, hinihingi, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord God, na manalangin patuloy sa inyong pong biyaya. Ano rin po hinihingi, Panginoon, na patuloy niyo po yung bigyan ng concern sa mga future, Panginoon, na marami pong kababayan po namin, Panginoon, sa kanila pong destination po sila po ay namatay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-soul winning. Maglaan po kami, Panginoon, ng oras para po sa amin pong ministry sa inyong pong harapan. At kayo nga po, Panginoon, na mag-guide po sa amin, magpala po sa amin. Amin pong hinihiling, Panginoon, ng bawat miyembro ng Verity Baptist Church Cavite, na inyo rin pong pagpalain, Panginoon, ang kanila pong mga trabaho. At sila po, Panginoon, ay inyo patuloy na gamitin at patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa pong mga kasalanan. Kaya sa I pray, Amen.